pala mag-swimming dito sa Manila Ocean Park. Kasama nga lang yung mga pating. Charing. Arigatou gozaimasu. Sino ka dyan? Another day, another paglilibot na naman yung gagawin natin dito sa Manila Ocean Park. Siyempre, kailangan natin sulitin yung 5,499 na binayaran natin, no? Ali, 2 days and 1 night nga lang pala kami dito. Pero yung experience namin, para kaming nag 1 week dito. Party na nga pala to na anniversary celebration namin dito sa Manila Ocean Park. Tara, samahan nyo pa rin kami at itutur ko kayo. Nung first day nga namin, halos naikutan na namin yung 8 attractions dito sa Manila Ocean Park. At kasama na nga dito ang Jelly's Dancing Sea Fairies. Meron pa nga sila ditong neon paint jellies. Kita ka dyan? Yan naman pala to, pinangalang Jelly's Dancing Sea Fairy. Paano ba naman kasi napaka-magical talaga dito? Para talaga silang lumulutang at sabayan pa nga ng dilim ng paligid. Tapos yung mga capsule pa nga ay nag-iiba-iba yung mga kulay. Iisip ko lang, hindi ba natutulog yung jellyfish kasi langoy sila ng langoy? O diba ang ganda nilang pagmasdan, hindi nakakasawang tingnan? Isang kwarto nga lang to, kaya ang tip ko naman sa inyo dito ay huwag kayong magmadali. Tulad namin, parang dumaan lang. Buti na nga lang may mga videos kami para nababalik-balikan na lang namin. Next naman namin pinuntahan ang Super Toy Collection. Kakadikit nga lang yung mga pinuntahan namin na to, kaya naman hindi naman talaga siya masyadong nakakapagod. Dito nga sa Super Toy Collection ay Instagrammable friendly. Ang gaganda kasi dito ng designs pang kay Superman. Ang problema nga lang yung videographer ko, hindi man lang na-videoan yung Superman toys. Ano kaya ang tinitingnan niya dito? Kaya naman i-describe ko na lang sa inyo, may malaking Superman at may maliit. Ito nga, ang dali namin mabitbit yung jeep. Parang meron yata kaming superpowers. Tapos nga niyan ay lumabas na kami at naghanap-hanap nga ng mga kakain. Akala nga namin puro mahal dito yung mga pagkain, pero meron palang budget friendly. Ito lang yan, banda sa likod. Hanap-hanap lang kayo ng mga type nyong pagkain. Ang next naman namin pinuntahan ang The House of Creepy Crawlies. Ang sabi nga dito, enjoy exploring and don't stop learning. Una nga naming nakita dito ang kanilang mga turtle. Dito ba nga lang enjoy na si Jobin. Dati nga lang nakikita niya to sa mga chart namin at ngayon nga kita niya na rin sa personal at nagsiswimming pa. Dito nga gamit na nga namin yung bike, napagod na ata. Hi Ina! Dito nga sa The House of Creepy Crawlies, nakikita ang iba't ibang reptiles, amphibians, and insects. Tulad na nga itong mga palaka na paboritong makita ng asawa ko. Meron din ditong spider katulad ng tarantula. At iba't ibang klase ng iguana. Siyempre, hindi mawawala yung mga ahas. Kasama yan sa buhay. At akala nga namin patapos na pero meron pa pala. Kung nga lang alam ko ano to pero tusok-tusok siya. Baby porcupine yata, sinerch ng asawa ko. Diyan napagod nga lang ako kaya umupo muna ako. Tapos nakakita nga rin pala kami dito ng tortoise. Sa bandang exit nga akala ko maduming lababo lang. Meron pala sila dito ng mga paborito kong ipis. Meron pa nga sa cabinet at ref. After nga nun, gapang-gapang mood muna si Jobin bago kami pumanek sa aming hotel room. Pagod ba? Super. Ito na yung room. Ay, ito na pala yung room. Ayan nga, kaka-video ni Daddy, lumagpas na nga kami sa room. Dito naman, gustong-gusto talaga ni Jobin na nag-o-open siya ng door. 3, go! Sino siya? Ang bangis niyang gumiling. Ang bangis niyang gumiling. Matang-tang ang tangi. Ayan na nga lang po muna ngayon dahil sa susunod magti-TikTok na rin kami. Gabi na nga to at mag-8 PM na. Punta na nga kami sa Zenso Eco Spa para magpa-hotbed treatment. Social ka dyan. Na nga rin pala to sa package na binayaran namin. Pero yung hotbed treatment ay nagkakahalaga nga ng 450 pesos. At ang duration nga niya ay 30 minutes lang. Meron nga pala sila sariling damit at tsinelas dito. Dahil nga bawal yung bata sa loob, one at a time nga lang kami ni Daddy V. Ako na nga lang muna yung nauna at habang sila ay nasa gym. Kasama nga rin pala sa package ang free access namin sa gym. Na naman kung nagji-gym ka, matutuwa ka talaga dito. Pero kitang-kita naman sa katawan namin na hindi talaga kami nagji-gym. Naman for the video lang ito. Pero si Jobin nga nag-enjoy dito, kala niya siguro basketball. Linibol-dribble pa nga. After ko nga, si Daddy Vince naman yung pumasok. Ehas nga kami, hindi marunong magtali ng damit. Yung hotbed treatment nga pala ay literal na nakahiga ka sa mainit na tiles. Kapasok mo nga, medyo nakakapaso lang siya sa paa. Pero pagkahiga mo nga, talagang masasarapan ka talaga sa likod. Para sa akin nga, parang ang bilis pa ng 30 minutes. Di na nga muna ako bumalik sa kwarto dahil sobrang lamig sa kwarto namin. Bago ka nga pala magpa-hotbed treatment, sinasabi nila na dapat naligo ka na daw. Pero nung nagtanong ulit ako, pwede ka naman daw maligo after 30 minutes na makapagpahinga. Kaya naman lakad-lakad muna kami dito ni Joby. Daddy!
At napansin na nga ni Joby na nawawala na yung daddy niya kaya hinahanap na niya. Kaya naman bumalik na nga muna kami sa room. Aba, sa dami-dami nga ng room, alam na niya kung nasaan yung room namin. Nabukasan nga ako nga yung unang nagising. Sa tingin nyo, saan ako natulog? Ang laki ng pwesto nung dalawa? Ang sarap naman gumising kapag ganito talaga yung nakikita mo. Very recommended ko nga talaga tong Bayview room. Ito kasi ang dami at napakalawak ng nakikita mo. Dito nga pala sa baba, mamaya kami kakain. Si Jobin nga nagising ng umiiyak, siguro na naginip. Mommy's here and Daddy is here. Maya nga, bumaba na nga kami sa second floor para kumain sa makan-makan. Ito nga, tatanungin lang kung anong room number ka at pwede ka nang pumasok. Naka-buffet nga yung breakfast dito kaya naman unlimited. Pwede ka nga bumalik-balik hanggang gusto mo. 6 a.m. to 10 a.m. nga pala yung breakfast nila dito. Meron nga pala sila ditong rice, spaghetti, tinapay, boiled egg, scrambled egg, daing, at pork adobo. Nakabilang side naman ang kanilang fruits and vegetables. Di na rin ang mga condiments and beverages. At dahil unlimited nga, susulitin na namin to. Kakainin na rin namin pati yung dinner namin. Oy, in fairness, ang sarap talaga ng mga pagkain nila dito. Ang panalo nga yung lasa kahit mga simpleng pagkain lang naman. Pero may isa pang ang panalo dito, yung habang kumakain ka, ito yung view mo. Oh wow, ang ganda. Thank you Lord talaga. Salamat at na-experience po namin to. Jobin nga habang kumakain kami, napaka-friendly. Lumalapit nga siya dun sa mga ibang bata at pati dun nga sa mga staffs. After nun, bumalik ulit kami sa kwarto para naman magbihis para sa aming pagsuswimming. Located nga pala yung jet pool malapit sa Sea Lion Show. Doon nga rin to sa labas ng Manila Ocean Park. Kita nga namin na wala nga tao dito kaya naman nagpa-picture kami. Included nga rin pala yung free access namin sa swimming pool doon sa package na na-avail namin. O diba, sobrang sulit naman talaga. Vacation and grande talaga. Gawin mo ba naman sa 5,499? Meron ka na nga 2 tickets sa Manila Ocean Park na nagkakahalaga ng 750 pesos. Hot bed treatment na nagkakahalaga ng 450 pesos each. Yung buffet na kinainan namin kanina nagkakahalaga ng 450 pesos each. Tickets pa lang, treatment, at yung pagkain ay nagkakahalaga na ng 3,300 pesos. Ano naman kung ima-minus mo yung 5,499, room namin ay nagkakahalaga nga lang ng 2,200. Wala pa yung jet pool dun ha. And gym access. Ano naman kung naghahanap kayo ng budget-friendly and super sulit na hotel, baka ang Hotel H2O na yung hinahanap nyo. Not sponsored to ha, pero dito lang yan sa Manila Ocean Park. Hi Manila Ocean Park. Baka naman. Dito nga sa jet pool nila ay parang may shower. Dito nga sa parang shower nila ay napakalakas ng pressure. Kaya naman parang minamasahe ka na rin dito. Oh, ayan. Trinay na rin ni Daddy Vince. Dito nga lang banda sa indoor swimming pool nila ay medyo may kalamigan yung tubig. Kaya naman nauna muna kami mag-swimming doon sa may outdoor swimming pool nila. Yung indoor swimming pool nga pala nila ay nasa 2 feet yung taas. Tapos naman yung outdoor swimming pool nila ay nasa 3 feet. Kaya naman yung indoor swimming pool nila ay arok na talaga ni Jobin. Pwede ka nga palang humingi ng towel dito bago ka pumanik sa hotel. Pero meron nga rin pala sila ditong shower room. Pero gusto na nga lang din namin maligo dun sa room namin. Nandun kasi lahat ng gamit namin. After nga niya, nagbihis lang kami para naman makapunta sa mga hindi namin napuntahan kahapon. Pero ang hindi nga lang pala namin napuntahan kahapon ay yung Antarctica Unveiled. Kung saan nga nandito yung mga penguin. Ito nga din, pwede kang magpa-picture sa loob na nagkakahalaga nga ng 700 pesos. Pwede mo nga rin noon pakainin yung mga penguin. Pero kami nga nag-decide na panoorin na lang yung mga penguin dito sa labas. Okay na nga sa amin na nakikita namin nagsiswimming sila. Sobrang cute nga ng mga penguin na to. Parang kami mag-asawa. Ganito na rin kami maglakad katulad ng penguin. After nga nun, may napasukan din kami dito sa may Antarctica Unveil. Pwedeng pang pictorial. At pang Christmas nga yung team niya. Andito nga si Santa Claus, Christmas trees, Christmas lights, snow. Meron ding mga penguin statue. Meron nga rin ditong mini houses and tiny houses. Dito nga, medyo nagtagal na nga kami dahil ito na nga yung last attraction na pupuntahan namin. Bali, naka-check out na nga rin pala kami dun sa hotel. Nilagay na nga lang ni Daddy Vince yung mga gamit namin sa kotse. Sa second day nga, mas maganda na after mo na lang mag-check out, dun ka na lang pumunta sa mga attraction na hindi mo pa napuntahan. Para naman, sulit na sulit mo talaga yung swimming pool nila at hotel. At ang huling tip ko nga lang sa inyo, huwag kayong magmamadali sa kahit anong attraction dahil mapupuntahan nyo naman yan sure lahat. Sana nag-enjoy kayo dito sa tour ko. This is Jo Dungo. Thank you for watching. Follow for more informative videos.